Ayun o. Tapos to, feeling parakit. Ay, sana nakikisabayan ka rin boy Let it bang, bang. Magandang umaga mga lods. Ang itatopic natin ngayon ay patungkol sa yung kung paano ba mag-breed ng kids. Totally mga lods, siguro masasabi ko na depende lang sa kung hilig mo talaga. Masasabi ko isa sa ibon na pinakamadaling i-breed o i-breed yung parakit mga lods o mga kids. Kasi yan mas madali yan kumpara mo sa African lovebird. Kasi ako may African ako, isang taon na nga isang taon na higit na wala So ibig sabihin maaaring kasi totally nagagandahan ako sa African pero hindi gusto ko kasing ibon nahawakan ko, nalalaro ko. Yung African malibang i-handfeed mo mo siya, pero kung hindi mo i-handfeed wala, napaka minimal mga lods sa karanasan ko kaya ako although ako gusto ko talaga yung mga kids, yung budgie yan, yung mga gusto kong kasi friendly yan mga lods. Ngayon ito yan dahil marami na rin nagte-text sa akin na mga nagtatanong, mga kaibon natin na mga UV na kagaya rin natin mga lods. Ngayon mga lods, ito yung ko yung ano tawag doon, pinakapayo ko yan, pinakaipayo ko yung ayon lang lagi sa karanasan ko mga lods. Siyempre hindi tayo pwede magpayo ng hindi natin naranasan. So ito yan, una dapat yung ibon alam mo ang edad binili mo. Kung kaya mong tanungin yung pinagbila mo, tanungin mo kung ano yung edad. Yan ang number 1 dyan. Confirm na binili mo sa tao, confirm babae, lalaki. So alam mo yung edad. Ngayon alam mo kung mga more or less kung mga ilang buwan bago mag-itlogan yan mga lods. Ito yan mga lods. Saka dati bumili ako ng mga bandang hindi ako nagkakamali, mga April yata o June, mga ganun buwan. Pero alam niya kung kailan pa sila ng itlog. Sumunod na taon pa, mga bandang February, April, May, yan nagsunod-sunod sila. So ilang buwan ang binuno ko, matagal din lots. Tsaka yung isang nabiling ko isang Paris, kung nanonood kayo ng yung si Marites at saka si Mario mga lods, na yun sabihin ready to breed na. Pero bakit hindi siya hindi umitlog? Napakatagal talagang. Kung mainipin ka, mainip ka. Samantalang yung kasabayan niya halos sabay-sabay lang sila, nagsunod-sunod. So ganun po yung pag-ibon mga lod. Kaya sa pag-ibon bawal mainip. Pag mainipin ka rito, talo ka. Kaya kailangan mga lod para sa inyo to, lalo na yung ka-text ko. Although hindi lang ikaw, marami kayo bawal mainipin. Pabayaan mo lang, i-enjoy mo. Kung mahilig ka talaga sa ibon, i-enjoy mo lang. Talagaan mo mabuti. Kasi ganyan talaga pag una kung ano pinapakain mo, excite ka masyado. Una ganito ang isang step. Pag bata pa, siyempre, nabili mo 2 buwan, 3 buwan, alagaan mo lang sa pagkain, pero huwag sobra. Kasi pag sobra rin sa pagkain yan mga lods, pag tumaba yan, mahirapan talaga mag-breed yan. Yung tama lang. Kung nilagay mo na sila sa
nakahiwalay na sila, hiwa-hiwalay na sila ng ano, pares-pares na sa isang cage. Ang isang pares ano lang, isang takal lang. Isang takal kalahati kasi medyo matakaw yung ano eh. Ganun lang, yung takalan ng gatas ng bata. Diba yung sabona, di ba? Napakaliit lang ng scoop nun. Isa't kalahati lang nun sa isang pares. Lalo na kung ang cage mo ano lang, katamtaman lang. Huwag mo dadamihan kasi isang nakakatamlay yun mga lods, yung sobrang taba ng ibon. Yun yun. Pero kung nasa ano ka, yung aviary na malaki yung cage, colony siya, colony type, okay lang. Okay lang na medyo madamihan ng konti. Pero kung nasa ano sila, minimal yung, ibig sabihin, kontrolado yung lipad nila, hindi sila maka-alpas. Talon-talon lang mga lods. Wala yung pagpapakain. Yung medyo ginugutom ng konti mga lods. Tapos gulay naman, kagaya nung kaano ko usap ko nung ano, ka-text mate, total hindi ka-text mate, nagte-text sa akin. Ano yan? Hindi ko lang naitanong kung ano, madali na may research si Lods. So, para alos pare-parehas kayo ng kaso nung mga nagte-text sa akin. Ngayon mga Lods, ang diskarte sa pagkain, kailangan medyo pag nabibitin ng konti-konti. Tsaka sikreto pa rin yun na amo sa iyo yung ibon. Pag ng technique. Tapos, antayin mo lang. Kung ba, talagang nung pagkabili mo, inano mo na, antayin mo lang. Bawa, nasa na yung ibon. Nandun na sa stage na 5 months, 6 months. Tapos hindi pa rin huwag kang mainit. Huwag kang mainit. Kasi minsan, yan, hindi naman laging 100% yan eh. Kaya yung isang kausap ko na hindi ako nagkakamali, Mark ang pangalan, Mark Joseph yata. Ano yun, kaya kang payo ko sa kanya, ibitaw mo muna sa flying cage. Hanggat maaari 3 linggo hanggang 1 buwan. Ibitaw mo lang para makita mo maigi kung sino talaga yung nagpapares. Kasi konti pa lang naman, huwag ka muna mag-project kasi pag marami na project na yun. Pag ganyan konti pa lang, pares muna kasi pagpaparami muna yung dyan eh. Ibitaw mo ngayon, pag nakakita mo na may talagang nagpapares na ba, pagkabitaw mo ba, talagang pares sila. Bayaan mo lang hanggang 3 linggo. Siguro pinakamatagal na 1 buwan. Pag na yun, pag nandun na sa stage na talagang mo na sila, hihiwalay mo na. Yan, sure ball na yan na magpapares yan. Basta siguruhin mo lang, babae at lalaki yan, Lods, ha? Nasa mga video naman yan, yung babae, brown, ang tuka. Common yun, yung lalaki, blue. Pinakasirin niya. Yung ganun lang. Tapos, paglagay mo, kung medyo magtagal, huwag kang mainip, Lods, kasi ganun talaga. Total 3 pares naman yata yung mo. Pabayaan mo lang kasi alam mo, baka mag-aya ka sa akin kasi nung ako nainip din ako. Yun mo, ilang buwan din yun. Kung nag-umpisa akong April o June ka mo na, July, August, September, October, November, December, January, February, March, April. Sabi mo 10 months. Nung nag-itloga naman yun, Lods, sunod-sunod na, naku po, hindi ko na mapigil. Kasi nga, hindi ko na kung saan ko ibebenta nung una nung wala pa akong makakausap. Pero okay, nawa ng Diyos, meron naman na. Ganun lang mga Lods, kasi sa pag-iibon, bawal mainit. Tsaka pag ito pala Lods, pambawa,
nagparis na. Huwag kang silip ng silip, basta pinagparis mo, okay yung nest box. Ang pinakapayo ko, gamitin nyo yung pang-alps. Medyo malaki yun. Ano yata yun? 10 by 8. Ayan. By 6. Ayan, mga ganun. 10 yung haba, 6 yung taas, 8 yung lapad. Yun, kahit lumaki pa nga ang konti kasi sa akin malalaki. Ganun lang mga lods. Pag nilagay mo sa huwag kang sisilit para pumasok sa nest box. Huwag mo, bayaan mo lang. Tiisin mo na huwag kang sisilip kasi. Ang ibon kasi nadidisturbo yan, lalo na mga maasal yan. Pag silip ka ng silip, lalo kang tatagal. Pabayaan mo lang, ilagay mo lang sa pag pinagparis-paris na. Pabayaan mo lang, basta pakainin mo lang, tiisin mo huwag sisilip sa nest box. Hindi isang beses, huwag mo sisilipin yan. Magulat ka na lang, lalabas na lang inakay dyan, okay, maririnig mo na. Ganun yung na mabisang paraan pag magtiis ka kasi ako dati ganun tingin ako ng tingin, wala, hanggang sa yung ibon ko na yun tumaba na lang kasi laging nasa pugad, hindi lumalabas kasi tingin ako ng tingin, may itlog, hanggang sa namatay na lang yung ibon ko, nawala na siya. Hindi ako nakapag-produce ng niya kasi nga mali yung ganong paraan mga lods. Kasi yan mga lods, pag nag-itloga dyan, lalo na kung masipag, kagaya nung ibong ko na si Tweety, nako, hindi ka maniwala, ang iniitlog no, 10. Tapos, ang kaya niyang pisain, 8. Kaya lang iba nadadaganan. Pero, laging regular niyang nabubuhay, 7, 8. Ganun katindi mga lods. Kagaya niya kung 3 pares. Sa 5 na lang ang anak. Pag kinakain ng 5, 15 ka agad dyan. Mananawa ka na. Tatanggal na yung inip mo yan, mga lods. Kaya sa mga UB, mga bago pa lang mag-ibon, bawal lang mainip. Bawal lang silip na silip sa nest box. Tapos ilagay nyo sila sa mataas. Yung hindi abot ng pusa, hindi na istorbo ng daga, tsaka ipis minsan, baka mamaya may maipis sa area. Takot sa ipis yan mga lods, yung parakit. Pag may ipis ang nest box, takot yan. Kaya yan, bubwit, baka naakit ng siguro nyo hindi sila napapasok ng bubwit, hindi sila nistorbo ng pusa, daga o aso na maingay. Kasi pag maingay yan, wala. Kaya nadadaanan ng tao. Pahirapan talaga yan mga lods. Yan, iitlog at iitlog yan, pero matagal. Tsaka hindi ganun ka-productive. Kasi nga naabala sila Hindi yung tatanong mga lods, yun sa akin, yung mga nanonood sa akin, nasa bubong lang. Total, hindi mo sila nainitan todo kasi bubong ng kumpare ko to hiniram ko. Kasi wala naman siya dyan. Inayos ko yung bubong niya tapos yun, nakipaalam lang ako dyan. Pare ko naman yun Yun, doon ko nilagay. Tapos nilagay ko mga halaman para at least yung ibon. Feeling niya nasa nature lang. Yun lang mga lods. Doon lang ako naglagay ng mga alaga natin. Totally, ibang nest box ko nga kasi nung una nga, hindi pa nga ako marunong Iba medyo maliit. Pero kung tahimik sa taas, walang masyadong abala. Ayun, sila, nakakapag-breed ng maayos, walang istorbo. Kaya maano sila, mga lods. Yung mga lalo na yung mga nagsasab sa akin, mga lagi nanood. Nakikita nila, tuloy-tuloy yung yung pagbe-breed. Kasi ang breeding ng breeding month ng taglamig hanggang hanggang February lang. Hindi ako nagkakamali, September to February. Pero sa akin, tama anong petsa ngayon, sobrang init pero tuloy-tuloy yung pag-breed nila, pag-inakay, pag-itlog.
Kaya minsan ano hindi ko na alam kung saan ko sila ilalagay. Kaya gawa ko ng gawa ng kulungan. Kasi kung akin lang to sa may bubong na to, pupunuin ko ng kids to eh. Kaya lang hindi atin to mga lods eh. Kaya ganun lang mga lods sa mga ano. Bawal mainip kasi pag mainipin ka, wala. Talo. Tapos, sa patungkol naman sa ano, nagtanong si ano, yung katext ko kanina. Ano daw pinapakain ko? Ano yan? Totally na discuss ko na yan eh. Sabihin, may mga video na ako niyan eh. Panoorin mo yon. Magmula ano siguro. Basta nandun yun. May mga pamagat naman yan eh. Ano ba pinapakain ko? Ganon. Sundan mo lang yun mga lods. Sundan mo kung ano lang yung sa video. Effective yun. Pati yung mga pumupunta rito. Eh kung malapit ka lang sana eh. Kaso mukhang nasa malayong ano ka mga lods eh. Kung nandito ka sana sa Luzon lang, papupuntahin kita dito eh. Bibigyan kita ng ano eh. Yung mga binibigay ko sa mga pupunta rito. Na pampabreed talaga yun mga lods. Talagang ano siya. Parang robas siya. Kumbaga sa tao, robas. Kasi nung pinakain ko yun, accidentally lang, kinakain ng ano yun, yung dahon na yun, ng mga parakeets ko. Gusto nila. Eh, sa akin, yung una, ang target ko lang, pakainin yung mga gano'n na dagdag ano rin yun eh, sustansya yung mga dahon eh. May mga gano'n akong ano, mga lods sa video. Eh ngayon, nung unti-unti, hindi naman lason yung ano, okay naman. Yun, dinamihan ko ng dinamihan, mga lods. Hanggang sa, ang na-discover ko pa, yung may mga pares, aba, lakas umano. May video ko niya na hindi ko lang kayang video kasi minsan nakafocus ako sa isang ano, iba-vlog ko. Di ba makikita mo, may nagme-mate dito, nagme-mate sa kabila. Sabi ko, kataka ako, bakit? Nangyari sa mga ibong ko, sabi ko, ano ba season ngayon? Ayun, nung napansin-pansin ko yun, ito yung pakakainin ko sila. Ngayon, ang ginawa ko, sige nga, sabi ko. Nung una, hindi ko muna dinidiscuss yun eh, sa, ano eh, sa vlog ko eh. Sabi ko, baka magkamali ako. Pero nung ano talaga, tinesting ko, sinubok ko na sinubok. Aba, parang nakondisyon nga yung ano, ibon. Yun, lods, ano, puntahan mo yung ibang mga video ko na ano, yung ano, Chinese ano yun eh. Baka meron sa inyo dyan. Chinese violet na halaman. Alungkatin mo yung video ko sa channel ko, yung ano, yung mga video na may mga ganon. Makikita mo yung lods na ano, sinasabi ko doon kung ano yung halaman na yun. Kaya lang mga lods, ito pa rin lagi yung sinasabi ko. Unti-untiin mo lang muna. Kasi, bagay ano eh, sa dami ng alaga ko, lahat, pinakain ko ng gano'n. Kung toxic sa ibon yun, eh, baka may namatay na, pero wala naman eh. Naging ano yun, lalo na sa mga binibreed. Napakasigla nilang ano, mag-mate. Napapansin mo yun, ano eh. Kasi noong una, ginagawa ko, ano lang, sa loob na isang linggo, isa, dalawa, tapos konti. Aba, nung binoliuman ko, yun, napansin ko. Yun, di pabor sa akin yun kasi dati, lumalabas pa ako, naghanap ako ng ano, kulasimat. Eh, alam mo naman sa syudad, ano eh, mahirap dito sa Metro Manila, ano, pahirapan yung mga damo-damo rito. Lalakad pa ako niya pag bibili ako ng patuka. Hindi ako sumasakay ng tricycle, lakad. Nakumuwala ako no, minsan tinatanong ako ng mga ano eh, mga tao, sabi nila, ano yung kinukuha mo? Pero ano yan, Lord, sa ibang bansa kinakain ng tao yun, yung kulasimat na yan. Gulay sa kanila yan eh. Pero sa atin, pang-ibon lang yan. Sa probinsya nga, pinapakain sa baboy yan eh. So, mahusay din yan, yung kulasimat. May mga kulasimat sa inyo yan, maayos din. Kaya kung di ko na kailangan kumuha ng kulasimat kasi
may nadiscovery ako na pampagana. Yung mga pumupunta rito, binibigyan ko yan mga bumibili. Kasi nagtanim talaga ako na marami nun. Dinamihan ko ng dinamihan para hindi tayo maubusan ng kumbaga parang yun ang ipon ko pang merienda nila, mga gulay-gulay, damo. Parang pinaka nila yung mga lods. Kutkutin kumbaga. Tapos, aksidente pa, nalaman natin na pwede sa sa pagbibreed na parang kulasimat, kumbaga. Bis na bumili ka ng vitamins. Ayun, yun na. Kaya, ganun lang mga lods ang pag lang ibon. Tsatsagain mo talaga sa una yan. Hanggat walang Tsaka huwag mainit. Kasi ganun talaga yung nag-iibon. Kasi pag mainitin ka, baka maburyong ka lang, lods. Kasi siyempre pag nainit ka, maya o kaya araw-araw, nag-aantay ka. Kaya mo lang na usang yung ibon. Kasi pag umano naman yan, mananawa ka naman yan. Hindi mo lang kung saan may lagay yan. Kaya yan mga lods. Sa mga beginner, yun. Sana may natutunan kayo sa aking konting senior sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Sana patuloy kayong sumuporta mga lods. Okay mga lods, yun lang. Medyo may pa kayo. Text lang kayo tapos natin. Gawa tayo ng topic patungkol sa mga ganyan. Okay mga lods. Maraming salamat. Bye-bye.